Hi everyone and Assalamualaikum. I am Asnera Dizankala, the BSBA MK2C. So now I'm gonna having few discussion of the good governance. First is what is the three branches of governance? So before that, the good governance refer to the effective, transparent, and accountable management of an organization or government. So, the three branches of governance are the executive, legislative, and judicial branches. So first is executive branch. The executive branch is responsible for implementing and enforcing laws. Ang executive branch ay isa sa nagpapatupad ng batas na ginagawa ni legislative branch. Sila rin ang may control sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng mga Department of Health, Education at Service. Number 2, legislative branch. The legislative branch is responsible for making laws. It consists of the Parliament of Congress where elected representative debates and pass legislation that reflect the will the people. Also, the legislative branch serves as a check on the power of the executive branch and plays a crucial role in shaping public policy. So, ang legislative branch ay binubuo ng Senado at Kongreso. Sila ang responsable sa paggawa ng laws. Sila rin ang may power sa pag-impeach at pagtanggal sa mga opisyal sa pamahalaan na hindi nagpatupad ng kanilang tungkulin. Number 3, judicial branch. The judicial branch is responsible for interpreting laws and ensuring their constitutionality. It includes court and judge who resolve disputes, uphold the rules of law, and protect the individual rights. The judicial branch serves as a check on both the executive and legislative branch by providing oversight and accountability. So, ang judicial branch daw ay binubuo ng mga hukuman tulad ng Korte, Supreme at mga lokal na hukuman. So, ang tungkulin nito ay magpasya sa mga kaso at tugunan ang paglabag sa mga batas at tatakaran ng bansa. So, these three branches have distinct rules and responsibilities in the functioning of the government systems. So, the purpose of good governance is to ensure that a government operates in a transparent, accountable, and effective manners. So good governance promotes the rules of law, protects human rights, fosters economic development, and enhances the overall well-being of society. So, it is essential for maintaining stability, promoting democracy, and achieving sustainable development. So, what are the 8 basic elements of good governance? So, the 8 basic elements of good governance is first is transparency or katapatan. Dapat transparent ang gobyerno sa kanilang mga gawain para maiwasan ang korupsyon. Number 2 is accountability or pananagutan. Dapat ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutan sa kanilang mga desisyon at gawain. Number 3 is participation or halimbawa nito is pakilahok. Dapat bigyan ng boses at pagkakataon ng mga mamamayan na maihatid ang kanilang mga opinyon sa mga desisyon ng gobyerno. So, number 4 is rules of laws or sundin ang batas. Dapat lahat ng mamamayan, pati na ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat na sumunod sa batas. Number 5 is effectiveness and efficiency. Ang gobyerno ay dapat na maghatid ng mga serbisyong maayos at mabilis. Number 6 is equity and inclusiveness or pantay-pantay at dapat lahat ng mamamayan ay pantay-pantay na pinapaboran ng gobyerno. Number 7 is integrity or katapatan. Dapat ang mga opisyal ng gobyerno ay tapat sa kanilang tungkulin at walang korupsyon. Number 8, ang pinakahuli ay ang ethical behavior
or may mabuting asal. Dapat ang mga opisyal ng gobyerno ay magpakita ng tamang moral at ethical na pag-uugali sa kanilang mga gawain. So, as a students, meron tayong mga paraan kung paano tayo makakatulong sa pagpapanatili ng magandang pamamahala sa ating bansa. So, para makatulong tayo is maging responsableng mamamayan tayo. Kumbaga, simulan natin yan sa ating sarili. Sundin natin ang mga batas at regulation sa paaralan at lipunan. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran at sumunod sa mga patakaran ng ating paaralan. And makisali sa mga samahan ng naglalayong magbigay ng boses at solusyon sa mga issue ng mga mamamayan or makilahok sa mga pag-uusap at konsultasyon ng result ng pamahala upang maipahayag din natin kung ano yung idea na pwede nating maipahayag sa kanila. So, and also, palawakin din natin yung kaalaman sa mga issue ng lipunan at politika. Maging mapanuri rin at huwag agad maniwala sa mga fake news. Magbasa ng libro, magbasa ng mga pahayag at iba pang mga mapagkakatiwalaang mga sanggunian. At also, sumali rin sa mga programa at proyekto ng pamahalaan na layunin mapabuti ang kalagayan ng komunidad. Mag-volunteer sa mga outreach activities o mag-organize ng mga fundraising events para sa mga nangangailangan tulad ng Red Cross volunteers at iba pa. So, sa simpleng hakbang na ito is makakatulong tayo sa pagpapanatili at pagpapalakas ng magandang pamamahala sa ating bansa. Yun lang po at maraming salamat.